Sa kabila ng pagiging heartbroken natin dahil ang mga Duterte ay hindi tumakbo sa pagka-senador, bigla namang may isang hulog ng langit na nagdesisyon para sa ating bayan. O ito, ipapakita natin. Hulog ng langit to, mga bossing. Hulog ng langit kasi pwede na natin ngayon itodo lahat ng kapangyarihan natin. Pwede na natin ngayon itodo lahat ng ating mga oras, panahon para tulungan itong si Pastor Apollo Kibuloy na manalo bilang senador. Kasi kung ano yung mga kayang gawin ng mga Duterte, I am sure baka kaya pang lagpasan ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Senado. Oo, sigurado 'yan. Lahat ng mga lahat ng mga kayang gawin ng mga Duterte, palagay ko talagang lahat ng ito ay scripted na. Lahat ng ito ay talagang nakasulat na. At kitang-kita mo naman, hindi ba? Wala ang mga Duterte, nakafocus ang mga Duterte sa Davao, pero may biglang Pastor Apollo Kibuloy na nagpakita ng interes para magsilbi sa taong bayan. Hindi, totoo to. Napakaganda po nito, mga bossing. Talagang napakaganda nitong opportunity na ito. Kaya masaya na rin kami ngayon dito sa Metro Manila at sa buong Pilipinas dahil merong Pastor Apollo Kibuloy kaming iboboto na may pag-asa pa ang Senado at may pag-asa pa ang Pilipinas. Hulog ng langit. Ito, pakinggan natin itong napakagandang nangyari ngayon. Kasi di ba, mga bossing, kanina nga kung nanood kayo ng Banatero sa SMNI ay ibinalita namin kanina na tinanong namin si Attorney Mark Tolentino kasi siya ang unang nagbigay ng idea kay Pastor. I think 3 weeks back daw, binigyan ng idea si Pastor, ba't kaya hindi ka tumakbo? Total naman, marami naman nagmamahal sa'yo. Dito sa kaso mo nga sa yung kaso mo nga tsaka yung ginawa nga sa KOJC, makikita mo kahit hindi taga KOJC, talagang nakisimpatya sa iyo. Bakit kaya? Alam naman namin kung gaano ka galing, alam naman namin kung gaano ka kalinis, alam naman namin kung ano na yung mga nagawa mo sa buhay mo. Hindi ka katulad ng ibang mga senador ng mga walang kwentang tao. Mga porket anak lang ni ganito, anak lang ni ganyan, ikaw napakarami mong napatunayan sa iyong buhay na mayroon kang resibo, talagang buhay na makikita na talagang wow, ganito sila ka unlad. So bakit kaya hindi mo subukan? So sabi daw ni Pastor parang okay din naman 'yan. Pag-isipan natin maigi, tapos biglang sabi niya hindi, wag na lang. Tapos biglang ngayon, noong nagpa-survey tayo, mga bossing, 'di ba? Nagpa-survey tayo kung gusto ba ninyo na tumakbo Kibuloy. Alam nyo, lahat ng mga comments ninyo pinrint nila. Grabe, ganito daw kakapal yung mga comment na pinrint nila mula sa mga live streams natin, ng live streams ng Banateros. Napakakapal daw at ilang gabi daw niyang binabasa yun. Ay, hindi pala. Parang isang buong magdamag daw niyang binasa yung mga comment ninyo, yung inyong mga mensahe sa kanya at inyong mga kagustuhan na tumakbo siya. Kasi dito, sinabi ko na pag naglagay kayo ng tatakbo si Pastor Kibuloy, ilagay nyo kung bakit. O so nung nilagay ninyo kung bakit nyo siya gustong patakbuhin, na-convince siya at eto na nga, nag-decide na siya na mag-file ng COC dahil nga doon sa pulso ng taong bayan, which is kayo. Kaya sabi ko sa inyo napaka-importante ng pagko-comment nyo dyan, napaka-importante ng pagla-like at pag-share kasi nanunood po sa atin ang mga key personalities sa Pilipinas. So ito, pakinggan natin itong napakagandang balitang nangyari kanina bago matapos ang pagpasa ng COC. Yung deadline kasi ngayon So pakinggan natin. Etong si Attorney Mark Tolentino bilang representative ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-file ng COC on his behalf. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered,
Philippine-centered and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung Oy, sabi nila ni Anti-V, isa ako dun sa nag-suggest. Ito sinabi ko kay Attorney Vic kanina. Sabi ko, Attorney Vic, salamat sa pag-convince mo kay Pastor na tumakbo siya. Alam mo, sabi ni Attorney Vic tuloy, ni Attorney Mark, sabi niya, hindi ako nag-convince sa kanya. Maaring na-open ko yung idea, pero ang nag-convince sa kanya na tumakbo kayo. Ang nag-convince sa kanya na tumakbo, yung mga subscribers ninyo, yung mga comments ninyo, ganito kakapal yung pinrint ng SMNI ng mga papel, ng mga comments ninyo, at ipinabasa sa kanya. Ang nag-convince sa kanya, kayo, na mga Pilipino na gusto siyang tumakbo. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya, paano nga? So hindi nga tayo makakapagkampanya. Alam mo, sabi daw ni Pastor Apollo na talagang proud na proud kaming mga banateros. Banateros na ang bahala dyan. Nandiyan naman ng mga banateros. Alam mo, tiwalang-tiwala si Pastor Apollo Kibuloy sa amin kahit hindi na isang beses lang kami nakapag-usap noon eh. Nakapag-usap kami ni Pastor Apollo Kibuloy nung unang araw lang nung unang beses kami nagpunta doon. Simula noon, wala na kaming komunikasyon. Pero may tiwala siya sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi nga, binigyan niya tayo ng opportunity, ng chance para makilala sila. Nang hindi tayo kino-coach, binigyan niya tayo ng panahon na magstay doon para ma-experience natin kung anong buhay meron sila doon. Tama ba yung mga ibinabato sa kanilang mga batikos na itong mga kupal na mga inggitero? Di ba? At saka, isa pa, noong oras ng kaginhawaan nila, inimbita nila tayo. Noong oras ng kagipitan nila, inimbita din nila tayo. At nakita natin kung ano ang demeanor, kung ano ang ugali ng mga taga KOJC nung mga panahon na hindi pa na-freeze yung assets nila, mayaman pa sila. Nung kompleto pa yung resources nila, ganun na sila kadisiplinado at kabait. Nung mga panahon na naghihirap na sila, inaabuso na sila, ganun pa rin sila kabait. Consistent sila, mga bossing. Consistent. Kahit saan kang magpuntang KOJC. Nagpunta na kami ng KLC of Hong Kong. Pagdating namin doon, ganun din. Kung ano yung mga na-experience namin with yung mga nandito sa Kingdom of Jesus Christ Central, sa KLC of Hong Kong, ganun din. Ang disiplinado nila. So, gusto kong maikot lahat ng KLC sa buong mundo para makita ko kung talaga bang consistent. Oh, wow. Ayos ang pitching So, yun yun. So, doon mo talaga makikita yung disiplina at walang ibang sigurado ko napakadami ng mga tao nagsasabi kay Pastor noon pa bago pa mangyari lahat ng to. Sa sobrang dami ng sipsip kay Pastor Kibuloy, dahil itong mga punyetang mga politiko na to, punta ng punta sa kanya yan. Lahat ng eleksyon, mula pa, presidente, senador, pupunta yan sa kanya, hihingi ng basbas. Bakit? Kasi marami silang butante. Oo, so sigurado ko na isa sa mga punyeta na yan ang nagkukumbinsi na kay Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo na bilang kung anumang posisyon. Hindi lang tayo, hindi lang si Mark Tolentino nag-open ng idea na yan. Pero nung nakita mga bossing ni Pastor Apollo Kibuloy yung inyong mga mensahe, yung inyong mga komento, dali-dali, nagdesisyon siya. Kaya ang sinasabi nga niya, it's about time. Tapos tingnan ninyo, hindi pa tumakbo mga Duterte. So nakikita mo yung chain of events. Talagang alam mo yung kusang nalalaglag, sabi nga everything is falling into place. Everything is falling into place, mga bossing. Kaya magtiwala tayo kasi gumagalaw talaga ang Panginoon para sa Pilipinas. Mahal ng Diyos ang Pilipinas eh. Pero syempre, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo kikilo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tayo pa rin ang gagawa. So gawin natin yung lahat ng ating makakaya para matulungan itong pagpapakalat ng mabuting impormasyon kay Pastor Apollo Kibuloy. I will show you all the books that I have ng kanyang mga gawa, ng mga istorya ng lahat ng mga nabago niya ng buhay. I have all the books with me. And babasahin ko lahat ng yun, ipe-prepare ko yung aking sarili para pagdating ng kampanyahan, lahat ng tanong ng mga punyetang mga
mga naninira sa kanya, kaya kong sagutin sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na malalaman ko tungkol sa mga nagawa niya at mga nabago niya buhay. Diretso. Religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Kukwestiyonin nyo ba yan? Kukwestiyon nyo ba si Pastor pagdating sa pagpaikinig niya sa mga Pilipino? Kukwestiyonin nyo ba si Pastor pagdating sa pagmamahal niya sa bayan? Kukwestiyonin nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy pagdating sa pagtatrabaho niya para sa bayang Pilipinas? Oh, ito, for your information. For your information, itong administrasyon natin ngayon, makikita mo lahat ng kaibigan nila busog na busog. Lahat ng mga campaign funders nila busog na busog. Oo, talagang ang rarangya at talagang ang sasarap ng buhay ng mga punyemas, ng mga demonyo. Oo, pero makikita mo, nung panahon ni PRRD, mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya kumita. Bagkus, gumastos pa siya. Anong pinagkakasisa niya, Boss Dada? Unang-una sa lahat, nag-fund din siya. Kasama siya sa mga nag-fund ng kandidatura ni PRD. Wala namang pera yan eh. So hindi naman kurakot yan si PRD. So, isa siya sa mga nag-fund ng kandidatura ni PRD. Humingi ba siya ng kapalit? Naging Secretary of Justice ba siya? Or naging Secretary ba siya ng DILG? Naging Secretary ba siya ng Department of Foreign Affairs? Nakakuha ba sila ng pribilehiyo sa mga embassies and all? Nakita mo ba na nagpapadrino sila kay PRD? O nung nanalo si PRRD, ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, itong kanyang SMNI, dahil nga ang mga punyetang media, yung mainstream medias na mga media, na mga galit na galit kay Duterte at nagpo-propaganda laban kay Duterte, kasapakat ang mga makakaliwa. So ito ngayon si Duterte, walang matakbuhan. Tapos hindi naman sa yung PCOO niya during that time hindi rin ganun kalakas. Yung PTV4 hindi rin ganun na po-promote. So, yung PCOO hindi rin na po-promote ng maayos, ng malinaw yung mga plataforma ni PRD. Kaya nga galit na galit din tayo nun eh. Kasi ano ba yan? Hindi maganda yung mga balitang lumalabas. Mas marami pang pangit na balitang nilalabas yung mainstream media kaysa sa magandang balitang nilalabas yung kanyang communications office. Samantalang ang dami namang Pilipino na masaya sa panunungkulan ni PRD. So, si Pastor Apollo Kibuloy, pinahiram niya yung SMNI. Alam nyo ba kung gaano kamahal para lang magkaroon ka ng patalastas sa SMNI? Or sa mga network, para magkaroon ka lang ng patalastas. Milyon-milyon yan, mga boss. Yung tatlong 30 seconds mo sa prime time, milyon ang halaga niyan. So anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Pinahiram yung SMNI sa kanya. Para magamit niya at mailabas niya yung mga nagawa ng sambayan ng Pilipino. Ay, mga nagawa niya para sa sambayan ng Pilipino. Gamit ang SMNI. 30 seconds, millions na yan. So, ganun ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa? Tumulong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang Pilipinas, ang laban kasama ang bayan, ay gumastos ng 1 billion. Para lang makatulong sa gobyerno, sa NTF-ELCAC, yung labanan ng insurhensya. At napaka-successful ng NTF-ELCAC. Talaga namang pilay. Yung mga makakaliwa, lalo na yung mga NPA, napilay talaga kasi na-expose yung kung paano sila nagre-recruit, kung paano sila nang brainwash ng mga estudyante, kung paano ang operasyon nila sa mga probinsya, sino ang spokesperson, sino si ganito, sino si ganyan. Ang daming mga sumuko na mga rebelde dahil sa mga sa mga offers ni Pastor Apollo Kibuloy at ng gobyerno.
So ang ibig kong sabihin, si Pastor Apollo Kibuloy instead kumita sa kanyang investment kay PRD, hindi, nalugi pa siya. Bilyon ang ginastos niya at talaga namang dahil pa dun sa pagtulong niya kay PRRD, putang ina niyan, hindi na nga siya kumbaga, wala na nga siyang benepisyo. Oo. Pucha, tinarantado pa siya nung gobyerno pagkatapos ng gobyerno ni PRD. So ganun yun. So corrupt si Corrupt si Pastor Kibuloy. Mas lalo bang yumaman si Pastor Kibuloy nung siya ay nasa panunungkulan si PRD? Alam nyo ba nung first 2 years ni PRD magkaaway silang dalawa? Magkagalit sila dahil si PRD sa kabila ng kanilang laban ni Pastor Apollo Kibuloy para labanan yung mga insurhensya sa Davao, binigyan ni PRD ng posisyon yung mga makakaliwang grupo. Galit na galit si Pastor Apollo Kibuloy noon. 2 taon silang dinag-usap. Humingi ba ng posisyon si Pastor Apollo Kibuloy? Nadagdagan ba yung mga properties nila Apollo Kibuloy? Hindi naman. Ano pang resibo? Sige, eskwelahan. Sabi ko nga sa inyo Pucha yan. Ito bang mga senador na mga kupal na to? With all the money na nakukuha nila sa 3 termino nila bilang mga senador? Sa 2 termino pala bilang senador. Sa tingin niyo sa mga nakakamal nilang pera, bilyon-bilyon, nakapagpagawa ba ng mga eskwelahan yan? Puta, ang nagawa ng mga yan, yung mga building sa eskwelahan. Natain na pera naman ng taong bayan, yung ginamit. Lalagyan ng pangalan nila. Senator Kulapu Building. Senator Kulapu Building, yun lang gagawin. Lalagay ng pangalan nila. Puta, proyekto na nila yun. Kala mo sila nagpatayo ng eskwelahan. Putang ina niyan. Pera ng taong bayan yun. Eto, pera ni Pastor Kibuloy. Anong meron siya? JMC. Meron siyang law school. At yung JMC, may mga scholar dyan na hindi naman mga members ng Kingdom of Jesus Christ. At least 80% ang hindi nila membro. 80%. Tapos ano pa? Doon sa Tamayong, sabi ko nga sa inyo, elementary lang eskwelahan doon. Baku-baku pa yung lubak-lubak pa yung kalsada. Hindi na sila nakakapag-aral, hanggang elementary lang inaabot nila, tapos nagbubuntisan na sila. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Nagpatayo siya ng high school doon para at least high school man lang. High school man lang, mga bossing. High school man lang maabot na itong mga taong ito, yung edukasyon nila, para kahit paano may laban sila sa buhay, hindi lang sila mga taga-bundok, di ba? Tapos ito, ano pa yung ginawa niya nitong huli? Nag-donate siya ng lupa para patayuan nitong mega health center na tinulungan siya ni Senator Bongo. Mega Health Center ng DOH dyan sa Tamayong City. 1 ektaryang lupa ang dinonate niya para sa kanila. Saan ka makakita ng ganyan? Putang ina, etong mga senador, anong mga dinodonate niyan sa gobyerno natin? Putang ina, nagnanakaw sa atin yan. And the list of yung kanyang pagkakawang gawa para sa bayan goes on and on and on. Sabi ko nga sa inyo, kung ang Kingdom of Jesus Christ magsasara ng kanilang gate, kahit magkaroon ng gera sa Pilipinas, kahit hindi kumain ng mga Pilipino, nakawin lahat ng mga punyetang mga taga-gobyerno, yung pera ng Pilipinas, hindi sila apektado. Bakit? May sarili silang ekonomiya. May sarili silang bansa sa loob ng Pilipinas. Nasa loob ng mga bakuran nila, nagfa-function sila ng parang clockwork. Para silang mga relos. Alam mo yun, yung isa gumaganito, yung isa ganyan lang yung andar niya. So ibig sabihin, they are kumbaga moving like a clockwork. Gumagana sila. May mga kanya-kanya silang mga departamento na gumagalaw para sa isang maliit na bansang kaharian ang tawag nila.
Masarap ang pagkain nila sa loob. Sabi ko nga sa inyo, ang sinasaing na bigas sa Kingdom of Jesus Christ, 45 na kaban araw-araw. 45 kaban. Pucha yan. Sabi ko nga sa pagtulong pa lang nila sa mga magsasaka, imagine niyo ilang kabang bigas yun sa isang buwan, yung 45 times 30. O mantakin mo yan, yung 45 na kaban sa loob ng isang taon, 16,200 na kaban na bigas. Sa isang sa isang 50 kilos yun ang isang kaban ha. O sa isang taon, 16,200 na sako ng bigas ang kinakain nila. So sa ekonomiya pa lang ng sa ekonomiya pa lang ng agrikultura, napakalaki na ng kanilang napakalaki na ng kanilang ginagasta, 'di ba? Napakalaki na ng tulong nila. Sabi ko nga sa inyo alam niyo ba diyan sa diyan pag nagluto daw sila ng fried chicken, parang jeep. Kasi syempre ilan ang miyembro nila, ilan ang kumakain So pag nag-fried chicken daw sila, putragis siya, pag nakita mo daw, pucha, parang isang buong poultry yung piniprito nila. So napakalaki ng inaambag nitong Kingdom of Jesus Christ sa ekonomiya natin. At nung sinabi ko nga sa inyo, di ba? Nung nakita ni Pastor kung gaano kaganda ang KOJC, kung nagawa niya na yung KOJC Central, nakita niyo kung gaano kaganda yung kanilang lugar. Tapos paglabas mo yung airport, basura, yung CR bulok. Oo, pucha, basta napakapangit ng airport. Sabi, anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Gumastos siya. Alam niyo ba, sa landscaping alone, gumastos siya ng 6 million para lang magkaroon ng magandang mga halaman dyan sa airport. Sariling gastos niya yun. Nilinis niya yung mga CR, pinaayos niya yung mga CR para naman daw hindi nakakahiya. Kasi din yung mga delegates nila, lalapag doon sa airport, tapos ang baho ng airport, ang pangit ng airport. Tapos pagpasok mo ng Kingdom of Jesus Christ, putya, para kang nasa ibang planeta. So doon mo malalaman, doon mo makikita yung mga resibo ni Pastor. Kukwestiyonin mo siya? Sabi mo, corrupt siya? Kukwestiyonin mo siya tungkol sa advokasya niya? Kukwestiyonin mo siya tungkol sa pagmamahal sa bayan? Alam mo, pwede mo lang i-question sa kanya yung mga katarantaduang ikinakaso sa kanya ngayon. Aside from that, wala ka nang pwedeng questionin kay Pastor Kibuloy. At sa loob ng 39 years, tingnan ninyo kung ano yung na-accomplish nila from rags to riches. Sabi ko sa inyo, nagsimula sila, iilan lang ang miyembro at kumakain lang sila ng kamote. Hindi pa daw nila alam kung anong kakain nila susunod na araw. 2 beses lang po sila kumakain sa isang araw. Kakain sila ng kamote sa umaga, saging sa tanghali, sa gabi, magdadasal na lang sila. Ganun ang ginagawa, 2 beses lang sila kumakain sa isang araw. Sumasakay sila sa C-130 para lang makapunta sila sa iba-ibang mga lugar. Para lang makapagawa o Bible study ba yung ginagawa nila pagka ganyan? Hindi ko alam pero para lang makapag-worship ba o makapag-fellowship. Sumasakay sila sa umuupo sila sa kabaong ng mga namatay na sundalo. Makapunta lang sila sa iba. Wala silang pera, as in, wala silang pamasahe, wala silang pangkain. Ang pinangahawakan lang nila, yung pangako ni Pastor na balang araw lalaki tayo. O ano na sila ngayon? Imagine, so meron siyang recipe kung paano magpaunlad ng isang maliit na bansa o paano magpaunlad ng grupo from konting miyembro na palago niya sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, hanggang sa buong mundo. Mag-preach, mag-evangelize, kung ano man tawag doon. Pasensya na, hindi ako, alam ko lang yung istorya pero hindi ko alam yung mga terminologies ba. So yun yung sinasabi natin. So hindi siya galing sa yaman. Sabi nga ni PRD nung kausap namin siya, alam nyo, ang importante kasi yung hinahalal natin, dapat alam yung problema natin. Paano malalaman yung problema kung kung pinanganak kang bilyonaryo? Paano malalaman yung problema ng mga taga-Tondo, ng mga taga-Baseco, kung hindi mo alam kung paanong magutom yung isang beses lang kumain every other day?
Di ba, yung kumakain ka ng pagpag, kumakain ka ng mga tira-tira, nilalangaw na. Oo, ang sabi ko nga sa'yo, sumuko ang diarrhea sa Maynila. Kaya na, sabi ko sa sobrang minsan sobrang hirap ng mga tao sa Maynila dati. Lahat, pati salmonella, tinatanghalian nila, tsaka E. coli. Oo, putya, yung diarrhea nawala na eh. Hindi na tumatalab sa mga mahihirap na mga Pilipino dati dahil ganun tayo kahirap. Ngayon, katulad din ni Isko, hindi ba? Tingnan mo, alam ni Isko kung paano atakihin yung problema ng Maynila. Kasi nga galing siya sa mahirap na Manilenyo eh. So bilang isang mahirap na Manilenyo na umunlad, alam niya kung ano yung problema ng mahirap na Manilenyo. Alam niya kung paano lunasan yun dahil galing siya dun. Ganon din si Pastor Apollo Kibuloy. Ganon din si Pastor Apollo Kibuloy. Idinivote niya na yung kanyang sarili. Hindi na siya nag-asawa, hindi na siya nag-anak. Idinivote niya yung kanyang sarili sa pagpapalawak ng kanyang simbahan, pagpapaunlad ng kanyang simbahan, at pagbabago ng buhay ng bawat miyembro niya. Alam niyo ba yung mga miyembro dyan, yung iba, dati ding mga NPA na bago niya buhay. Kaya alam ko may pag-asa to si Rizal Tiberos eh. Baka pag naging magkaklase sa Senado, magbago yan eh. Ganon yan si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing. Ganon. So, you cannot question yung integrity niya. Yung kanyang qualifications, yung kanyang resume, yung kanyang past, yung kanyang history, you cannot question yung mga kaya niyang gawin. Because napatunayan niya na yun. Kahit hindi siya nakaupo sa gobyerno, tumulong na yan sa Pilipinas. Kaya walang kahit sino mang makaka-question sa kanya kung gaano siya kagaling. Dahil nakita natin mismo ng mga mata natin kung anong meron ang KOJC na wala ang Pilipinas na may napakaraming pera. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Ayaw nyo ba nun? Iba? Ang ganda nun. Sobrang ganda na ganun ang gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas. Imagine, mantakin mo, questionin mo ba si Pastor Apollo Kibuloy na napakarami ng napatunayan sa buhay? Binoto nyo nga yung madaming asawa. Binoto nyo nga iboboto nyo nga yung maraming anak sa labas. Iboboto nyo nga yung mga mandarambong. Iboboto nyo may mga kaso ng pangungulimbat. O may mga kaso ng ganito, ng ganyan. Iboboto nyo yung dating NPA. Iboboto nyo yung dating artista. Iboboto nyo yung asawa ni ganito, asawa ni ganyan, anak ni ganito, anak ni ganyan. Pinagbuboto nyo nga yung walang napatunayan sa buhay ang mga putang ina niyan. Tapos ito si Pastor Apollo Kibuloy. Papabayaan nating makalagpas mula sa mula sa mga kamay natin. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Ibinoto nyo nga yung anak ng drug lord. Ibinoto nyo nga yung may mga pogo. Ibinoto nyo nga yung may-ari ng pogo. Ibinoto nyo nga yung merong pa-wedding. Ibinoto nyo nga yung mga putang ina sa bungero. Ibinoto nyo nga yung motor lang ng motor, walang ginawa sa mundo. O ibinoto nyo nga yung pastor na nakalabas ang dila. Oh, ano pa yung mga ibinoto ninyong mga kangkong? Ibinoto nyo nga yung mga nagmamahalan yung mga Rolex. Ibinoto nyo nga yung adik. Ibinoto nyo yung mga convicted na mga child abuser. Putang ina, ito pa kaya na napakarami nang nagawa, hindi lang para sa kanyang simbahan, kundi para sa bayan. Papabayaan natin itong makawala. Pucha yan. Pastor Apollo Kibuloy for Senator. Of course, we will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group.
Thank you and good afternoon. Salamat. So ayan mga bossing, ang mga pangako ni Pastor Apollo Kibuloy sa atin. Again hindi lang po KOJC ang makikinabang doon sa freedom of religion na gustong pag-igtingin, gustong pagtibayin ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kapatid natin sa iglesia, sa Katoliko, Mormons, Muslim, lahat ng mga relihiyon sa Pilipinas, nangyari po ito kay Pastor Apollo Kibuloy, sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, na masasabi kong napaka-influential. Ginawa nga ito sa kanila. Pwede rin itong mangyari sa inyo. Pero hindi papayag si Pastor Apollo Kibuloy na meron pang isa, aside from them, na meron pang susunod na holy grounds na mumulestyahin ang mga otoridad. Hindi na siya papayag na meron pang mga simbahan na isara, na may mga eskwelahan pang hukayin, na may mga miyembro pang nagdadasal lang babalahurain. Hindi na siya papayag na ganun. Kaya pag nanalo siyang senador, pagtitibayin niya yung batas laban dito sa mga pang-aabusong ito para hindi nyo na maranasan yung mga simbahan nyo ay safe na from politics. Di ba? Ganun 'yun, mga bossing, ganun po 'yun. So, talagang kailangan nating ilaban itong si Pastor Apollo Kibuloy, kasi kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon, napakalaki ng sasayangin natin. Parang nagsayang tayo ng mga Duterte na hindi natin ipapanalo. Kaya Pastor Apollo Kibuloy for Senator, alam natin to para sa bayan. Hindi pa tayo nagsisimula ng kampanya. Ang gusto pa lang po namin mangyari ay kumbinsihin kayo at kasi walang tutulong sa kanya. Hindi siya pwede mangampanya. Ang mga ngampanya sa kanya tayo. So tulungan nyo kami na ipakalat itong mga nasaksihan natin nung 16 na araw na nandiyan tayo sa KOJC at yung isang buong buwan na nandiyan tayo noon sa Davao, kung ano yung mga natunghayan natin noon, kung ano yung mga nakita natin, kung ano yung mga napatunayan natin pare-pareho. According dito kay Pastor Apollo Kibuloy at dun sa mga members niya, sa mga leaders niya, sa mga administrators niya, na mga nakilala natin, kung ano yung nakita ninyo, ikalat nyo. Yun na lang ang kaya natin gawin. Walang pera itong si Pastor Apollo Kibuloy, naka-freeze na lahat eh. Tain na tong mga to, ewan ko. Pati yung mga pinapaaral ni pastor ng mga kabataan, putya, wala na, nagwatak-watak na. So tayo ang gumawa. Hindi kailangan ng pera, mga bossing. Hindi kailangan ng pera. Mangumbinsi lang tayo para tayong networking. Ikaw, bibigyan kita ng iyong assignment. Ano assignment mo? Maipaliwanag mo sa 10 kilala mo itong si Pastor Apollo Kibuloy, at yung 10 pinaliwanagan mo, magpakilala din sila ng mga 10 na mga kakilala nila bawat isa. Tapos ganun din, palaganapin natin yung mga kayang gawin, yung mga resibo ni Pastor Apollo Kibuloy para makatulong tayo. Para to sa atin, maaring wala tayong makukuhang bayad na kapalit, pero sigurado tayo na magkakaroon tayo ng senador na malinis, at malay mo, putya yan, nabago nga ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga puso noong mga miyembro niya na dating mga maiitim ang puso Napaputi nga ni Pastor Kibuloy. Malay mo, yung mga senador, putang ina, magbago lahat mga hayop na yan. Diba? So i-convince natin lahat, mga pamilya natin, i-convince natin. Oo, malay mo naman maging maganda etong kahihinatnan ni Pastor Kibuloy. Malay mo, balang araw maging presidente pa yan, executive, 'di ba? Pero dito muna tayo mag-focus sa Senate. Parang si PRRD, tama Ma'am Virginia Furuya, ganyan lang ginawa natin noon kay PRRD. Hindi kilala si PRRD, probinsyano yun
Hindi kilala si PRD, pero ginawa natin ang lahat ng ating makakaya. Walang mainstream media na nakasira sa kanya dahil nandito tayo, mga buhay. Tayo ang mga buhay na na witness ng mga nagawa ni PRD. Ganon din tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Di tayo magkakamali. Maniwala kayo. Hindi tayo magkakamali. Anong ibabati ko sila kay Pastor? Yung past ni Pastor, itong mga sinasabing mga kaso niya, 4 years ago dinismiss na ng korte yan. 4 years. 4 years ago dinismiss na ng korte yan. Binuhay lang nila dahil dito sa hearing ni Risa Ontiveros na to. Kaya nabuhay yan. Matagal nang dismiss yan. Ibig sabihin, walang probable cause yung mga ikinaso sa kanya noon pa. Kaya nga ngayon, sigurado wala rin mangyayari dyan. Malay mo, bago pa yung kampanya, itong ating butihing pastor, makalabas na, makasama na natin siya sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.